ako po si Banat Bay. Pag-usapan po natin itong luxury car. Kasi di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagdang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car na nahuli ng BOC. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi mga kababayan, meron hong nahuling luxury car. Eto, papanoorin natin ha. Pag-uusapan natin kung ano sistemang nangyayari dito. Naku po, kasi sabi nila, ito daw ay mapupunta dito sa mga leader ng hukbalahap dyan sa Kamara. Sinalakay ang isang warehouse sa Pasay na may mga smuggled umanong luxury vehicle. Naku po, patay tayo dyan. Ferrari at Lamborghini. Ferrari? At kabuuang presyo Ba't ganun sinasabi mo? Ferrari? Ano yun? Anong kotse yun? Ferrari? Million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Magkakahilerang luxury vehicles, high-end na mga sports car. Meron pang sasakyang bulletproof. Yan ang naabutan ng Bureau of Customs nang pasukin ng isang warehouse sa Pasay. Naku po. 35 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang naroon. Nagkakahalaga raw yan ng 1.4 billion pesos. Ayon sa BOC, nakita nilang ibinebenta online ang mga luxury cars. Hindi kami papayag na merong tumatakbo sa kalye natin ng mga sasakyan na hindi dumaan sa tamang paraan. Sir, saan po ba pumasok yan? Ako, nagtatanong lang po ako, sir, ha? Yan po ba ay nakukay lang sa lupa? o baka naman na ano lang po yan, nanggaling sa langit. Bumagsak sa garahe. Kung hindi kayo papayag na bumabiyahe yan sa karsada, pero ang tanong, pumayag po ba kayo makapasok yan? Sa pagkaalam ko, Mr. Custom Officer, Chief o whatsoever your title is, saan po ba pumapasok yan? Di ba po, kayo ang nagbabantay ng lahat ng pumapasok sa Pilipinas na mga kagamitan o ibebenta? Hindi naman po candy yan na madaling mailusot. Saan may lulusot yan? Sasakyan po yan. Maintindihan ko pa kung motor kasi ginagawa nung iba yung mga gagong ano eh. Binabaklas nila yung motor tas dito assemble. Yung mga ganyan pa eh. Pero eto, kotse, imposibleng baklasin yan tas ipasok yan dito ng hiwa-hiwalay. Kailangan mo ng expert dyan para buuin yan. So ibig sabihin, dumaan po sa inyo yan, sir. I mean sa customs. Di ba? Bakit napayagan dumaan yan? Kasi pasensya na po sir ha, yung pagpapapogi na hinuhuli, medyo lumang tugtugi na para sa akin yan eh. Kasi meron akong mga alam tungkol dyan na wala po akong alam ng smuggler ha. Pero may mga alam po kasi ako na kinikwento sa akin ng iilan nating mga dating naging contact sa custom. Ang sisti dyan, pinalalabas nyo naman din daw. Pinalalabas, not you particular, I mean the customs. Pinalalabas yan, may contact din sila sa loob. Kasi napaka-imposible mong ilabas yan nang hindi dadaan sa inspeksyon. Kotse po yan, sir. Hindi po yan na laruan na pwede mong ibulsa. Kotse po yan. So dadaan po yan at dadaan. Bakit nakakalabas? Kasi ganito nga daw po ang siste. Ito noong mga unang panahon ito ha. Hindi ho ito partikular sa kasalukuyang administrasyon. Ang siste daw niya noon, talagang pinapayagan yan, pinalulusot yan, illegally, tapos dito na lang pinapapelan. Gagawan sila ng papel dito na mas mababa
para mas maibenta nila at marehistro nila sa LTO. Yung papel, yun na ho yung dinodoktor. Pero bago ho mapapailan yan, sabi madokumentuhan yan, nailabas na. Diba ho? Kasi parang ang sinasabi nila doon, mas makakamura dahil sa, hindi ko alam kung anong dahilan, kung paano nila ginagawa yon, pero mas makakamura kung nakalabas na at saka mo muna papapilan. Lalagyan ng dokumento. Tapos, minsan pa nga daw, ang siste, sinasadya yung huli na ganyan. Yung hulihan daw na ganyan, yung mga raid na ganyan, ay sinasadya daw di umano. Tapos, pag nakuha na, naposes na uli ng custom, o di ba? Parang ang dating, since hindi naman nila pwedeng wala nang magki-claim, wala nang may-ari, di ba? Wala nang ganun. So, ang dating, ibebenta nila na mas mababa. Sino ngayon ang nabebentahan? Yung mga may koneksyon dyan sa customs. Yun ang siste noong unang-unang mga panahon pa daw nun. So, ipapasok yan ng walang bayad. Kakuntsaba ho yung nagpapasok yung negosyante. Tapos, dito na lang huhulihin, gaganituhin para kunwari, tapos mas mababa na ang ibebenta ngayon sa mga maliliit na maliliit, sa mga congressman particular. Hindi nyo napapansin? Mga congressman ang usual na may ganyang mga luxury car. Hindi ko na lang papangalanan Pero karamihan sa mga nakakabili niyan, mga congressman, di ba? Mga ganyang kalidad ng nasa politiko, paano nila nagagawa yan? Nakakalusot. Di ba? So, uhulihin, tapos ibebenta na mas mababa, hindi yung real price niya, para yung tax mababa lang, tapos gano'n na nangyayari. Naglalakaran. Kaya lang, may ibang kwento daw ngayon. Eto, kinuwento lang sa akin na kinikwento ko lang din naman po sa inyo. Hindi ko sinasabing ito daw ang totoong nangyari. Ito po ay isang kwento lamang po. Kaya nga, dapat bantayan natin. Bakit kanyo? Ang punto ko dito, bantayan natin. Mantakin nyo this is not the first time na nagkaroon ng luxury car na nahuli. Di ba? Meron pa nga isang senador, pinuna yung isang luxury car na bumabiyahe, na sabi niya, sobrang mahal nito kanino to? Pinuntahan pa ng custom, chinek pa, may nangyari ba after that? May narinig pa po ba tayo after that? Wala na. Ang tanong, magkano kaya ang binayad doon? Sa senador. Hindi sa senador. I mean, sa custom. Yeah? Napaka-importante maunawa natin to. Kasi nga, ang dami na natin napapanood sa media na ganyan. Tapos may makikita tayong pautot na naman sa media na sisirain ng luxury car. Pero pag isinira ng luxury car, ano nandun? Mga lumang Mercedes-Benz, lumang Porsche, mga luma. As in luma. Nawala na yung talagang tunay na lumalabas sa media na mamahalin. Kasi nga, ibinibenta na lang. Binibenta to ibig sabihin, legal na. Pinapila na, nilagyan na ng dokumento. Legal na pong ibinibenta. Pero yung kunwari, yung mga pinapakita lang sa media, walang winawasak nila. Wasak-wasak lang po yun. Ang siste ngayon daw, okay, ay ikikwento ko mamaya pagkatapos ng news. May isang linggo rin doon tiniktikan ng mga otoridad ang warehouse na nagsisilbing talyer. Gamit ng letter of authority, napasok nila ang lugar kung saan abutan daw ang 2 Chinese at isang Vietnamese. Walang may pakitang dokumento ang mga dayuhan. Sa mga luxury vehicles na nandito, hindi bababa sa 20 milyong piso yung presyo ng pinakamura ng unit. Bagay na malaking halaga sana yung makukuhang kita ng pamahalaan kung nagbabayad lang ng tamang duties and taxes ang mga ito. Pinuntahan din ng customs ang showroom nito sa Parañaque. Dito nakita ang iba pang mga mamahaling sasakyan. Naabutan pa nga ang ilang pyesa. Meron din mga primera klaseng coaster van na may Chinese marking sa labas. Hinala ng mga otoridad, baka konektado rin ito sa Pogo. Iyan na naman po. Pag wala na silang
alam mo yun, mailusot. Ang lagi nilang ending point, pogo to. Pogo to. Hindi,